Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ito yung viral news nung nakaraang 3 araw, ang mass resignation sa kabinete ni PBBM. Ito dahil sa tinatawag na recalibration sa administration ni PBBM dahil maraming cabinet members ang natulog lamang sa pansitan at hindi ginagawa ang kanyang trabaho. So meron umuugong ng mga pangalan ngayon na napusuan ng ating mahal na Pangulo, mahal na PBBM. Mamaya banggitin natin ang mga pangalan na ito. At bago yun, atin muna panoorin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang po. Grabe, buong bansa sobrang nagulantang sa pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na siya magiging mabait dahil simula ngayon magiging mabagsik na siya para sa sambayan ng Pilipino. At mga kritiko nagulat din dahil halos lahat ng kabinete, mga sekretary ng Pangulong Bongbong Marcos ay pinapapasa ng resignation. At may isang comment mga kaibigan na ito raw ang mga papalit sa mga gabinete. Sino-sino sila? So ito na ang mga pangalan, no? At meron ng mga nag-resign, pero titingnan pa yan muli, i-review ang kanilang mga performance ni PBBM kung sino ang ititira sa mga itong incumbent na mga cabinet members. So merong mga bagong pangalan dito na sumisibol na napilian, no? Si Claire Castro, meron ding Clarita Carlos, Senator Trillanes, J. Pulido, Binor Abalos, Magalong, at ang isang vlogger na attorney, si Attorney Libayan, tinatawag na The Dark Horse. Kaya pwede ang marami dito ay mga palaban eh. Kailangan talaga sa kabinete ni PBBM ang mga palaban dahil sobrang bait-bait ng mga ang babait ng mga kabinete members dyan, ang kabinete members, ay katulad ni PBBM, mabait masyado. Kaya kailangan ng may pangil, matapang, yung kumakagat talaga para hindi alipustay ng basta-basta ang gobyerno. Dapat kakatakutan ang gobyerno na hindi basta-basta lamang na ginagawa ng mga kalukuhan na katulad ng ginagawa niyang mga vlogger na katulad ni Maharlika, katulad ni Harry Roque, na pinagtatawanan lamang. They are mocking our President PBBM dahil sa sobrang kabaitan ito. Kaya tama lamang na mayroong recalibration sa cabinet members, and hindi naman dapat mag-worry ang mga cabinet members na yan dahil kung wala nga silang ginawang napakalaking pagkakamali, hindi naman sila tatanggalin. Ililipat lang sila ng pwesto. Recalibration nga. Pero sabi ni PBBM ay pwedeng kasuhan niya kung malaman na mayroong katiwalian. Alright, balik tayo sa video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. At sang-ayon kaya kayo sa comment na ito? Halika, atin itong pag-usapan. Ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang po. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang. Baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Grabe, buong bansa nagulantang sa biglaang pagbabagong anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, nagtaka ako dito mga kababayan, sino kaya ang advisor ni dito, ni PBBM, na dapat mabangis ka na, huwag ka nang magbait-baitan kasi minumura ka na eh. Sobrang bait. Pinupukol nga ng bato yung bahay ni PBBM, hindi pa siya lumabas, di ba? Kung binabato na ang bahay mo, binabato ng mga standby, lumabas ka na para harapin yung mga bumabato, di ba? Hindi yung magtatago ka lang sa loob ng bahay. Yan ay palaging anuhin kanyan eh.
kung wala kang reaksyon sa ganyan, sa mga bumabatikos, ay palagi na lamang nandyan ang mga yan. Kaya tama nga ito, dapat may batas nga na bawal alipustahin na sa vlog ang gobyerno, ang presidente, di ba? Merong freedom of expression pero limited yan, hindi yan absolute. Yan ang katunayan yan. Pero kapag gumamit na ng mga salitang hindi na makatao, ay dapat kasuhan, dapat gagawa ng batas ang Kongreso ng ganyan. Na bawal yung katulad ng mga pinagsasabi ni Harry Roque na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, putot-putot, kung ano-ano na pinagsasabi ni Harry Roque na masamang mga salita tungkol kay PBBM, presidente yan eh. Dapat merong bawal na ano diyan na banggitin ng mga salita tungkol sa presidente. Kasi nakakasira sa imahe ng president ang mga ganyan na sobrang paninira, mga libelous na mga content, merong mga talagang paninira lang, fake news, total fake news, disinformation, grabe. Uso ngayon yan, mga kababayan, dahil sa China ang nangunguna dyan eh. Yung mga trolls ng China ay ganun ang ginagawa. Alright, kaya mabagsik na liderato ngayon ang pinoproject ni PBBM, recalibration, ibig sabihin, kinakalibrate na. So parang kung makina pa ito ay nasa second gear na tayo. Hindi na primera, nasa segunda na cambio na tayo ngayon. So medyo mabilis-bilis ito. At dapat mabagsik. Yan ang ano. Yan ang liderato. Kaya nga noon maraming takot kay Digong dahil sa tukhang eh. Tutukhangin kay. Kaya ganun. Kahit sa panahon ni Apo Lakay sa ama ni PBBM, di ba? Martial law, kapag nagsalita ka ng masama, ay pwedeng kang hulihin. Wala nang absolute freedom of expression. Hindi absolute. Walang absolute eh. Merong freedom pero dapat limited. Hindi yung absolute freedom of expression. Pwede kang murahin yan eh. Kaya yung pagmumura dapat patawan ng ano yan. Yung pagmumura ni Digong na sabi, meron tayong bangag na presidente. Yung mga ganyan na pananalita, dapat kasuhan yan, ikulong yan para madala. Para wala nang magsasabi ng mga ganyan. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Simula na ng mas mabagsik na liderato. Simula Yung ngayon, sinasabi si ng Pangulo Pangulong na Bongbong marahil Marcos ay kailangan magiging ng mabagsik, mas mabagsik matapang, pamumuno. at hindi na magpapadala sa mga pasimpleng Umpisa lamang. pagpapalibidas. Pero bakit nga ba niya pinatalsik? Pinagsumite ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng gabinete. Simula na ng isang malalim na recalibration. Simula nung ininunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos mismo sa BBM Podcast ang performance review ng gobyerno. Lalong naging malinaw ang intensyon, recalibration, ibig sabihin, lilinisin ang sistema, aayusin ang pamalaan, i-realign ayon sa tunay na pangangailangan ng masa. Pero hindi na pwede ang pabagal-bagal, hindi na uso ang palusot, at higit sa lahat, hindi na dapat politika ang umiiral, kundi resulta. Ito mga kababayan, yung sinasabing realignment ayon sa pangangailangan ng masa. Kung masang ang ating pag-usapan, kunin nyo na yung si Luke Espiritu kasi yun ay leader ng masa yun. Ang masa means nandyan yung mga aktivista sa masa eh. Yan ang ng lipunan, pinakamarami na sa butom ang masa at marami diyan ay aktivista. Kaya kung gustong ganyan na malaman kung anong sentimento ng masa, kumuha ng isang aktivista na katulad ni Attorney Luke Espiritu. Kasi mas alam nila ang nangyayari sa masa eh. Kasi nasa laylayan nga sila ng lipunan, sila yung nasa pinakababa. Alam nilang nangyayari. Kung kukuha tayo ng mga elite, di ba yung nasa mayaman na mga pamilya, hindi nila alam ang nangyayari sa baba. Kaya para sa akin, alam ko naman na leftist yung si Luke Espiritu, pero pwedeng ganun, pwedeng kunin yun dahil pwede naman na yun, di ba? Mag-adjust siya sa gobyerno as a leftist, pwedeng kakambyo siya sa kaliwa, papuntang kanan, di ba? Si Luke Espiritu yan. Akin yan iniendorso kay PBBM
na kung ganyan na gusto niyong ma-align ang masa sa recalibration, mabigyan ng pansin ng masa, ay kumuha kayo ng isang activist na magaling katulad ni Luke Spirito, kasi leader ng mass movement. Leader ng mass movement si Luke Spirito. Alam niya ang nangyayari. Pasensya na sa yung mga hindi nagkagusto kay Luke Spirito. Ako, hindi ko naman nagustuhan yan, pero kung ganyan ang tingnan natin, ang masa, ay wala nang ibang nakakaalam na mas matindi, nakakaalam ng realidad, ng katotohanan tungkol sa masa, kundi ang leader ng mass movement. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kahit na leftist yun, wala tayong magawa. Masa ang pinag-usapan eh. Kaya yun, pwedeng kunin yung si Luke Spirito. Of course, magtrabaho naman yan. Sabi nga ni Luke Spirito noon na pwede siyang kunin ni PBBM. Ewan ko lang kung narinig ni PBBM yun. Alright, patuloy tayo sa ating video. Courtesy ng sa iyong araw. Sino ang matitira? Sino ang mawawala? Pero teka lang, tanong ngayon, sino ang matatanggal? Sino ang mananatili? At sino ang biglang mawawala ng parang bula? Kabilang sa mga nagsumiti ng courtesy resignation, sina Finance Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Education Secretary Sani Angara, at marami pang iba. They may be showing support sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pero halata rin ang tensyon sa hangin, may kaba, may agam-agam. At ayon pa mga kaibigan, sa isang comment section na aking nabasa, ito daw ang listahan ng mga graceful exit na nag-confirm na nagbigay ng dignified bow out. Sila Dameo, Guevara, Martires, Recto, Ruiz, at marami pang iba. Ito dito mga kababayan, tingnan natin tong nagbigay ng resignation. Recto, magaling na ekonomista si Recto, kaya nga tumaas ang ating economic growth ngayon eh. Dahil kay Recto yan, matalino yan na tao. So si Recto nag-resign yan, pero sa tingin ko, i-review ni PBBM ang performance at kapag nakita na magandang trabaho, ibalik siya. J. Ruiz ay magaling na na broadcaster, magaling na kailangan yan sa PR, sa public relation ni PBBM. J. Ruiz, okay naman yan. Itong si Martires, hindi ko ito narinig eh. Ito si Solicitor Guevara, ito yung dapat tanggalin. Kasi yan yung anti-government yan eh. Ngayon punta tayo sa mga new faces. Clarita Carlos, magaling daw yan. Claire Castro, alam natin yan. Magaling fighter na attorney. Trillanes, lalo na ito. Doberman, magaling, kumakagat. Jay Pulido, isang broadcaster. Abalos, ayan, rin to, magaling din, di ba? Sinong humuli kay Digong, di ba? Kasama si Abalos diyan. Kahit na kay yung Diyos, si Kibuloy, kasama si Abalos na umano doon. Magalong, ito si Magalong ay malakas din ang pangalan nito eh. Pwedeng subukan yan. Itong si Attorney Libayan, isang vlogger na attorney, okay naman, malakas ang appeal niya sa kabataan, sa millennials at sa Generation Z. Kaya pwedeng subukan ng mga yan, mga kababayan. Okay, so tama nga, revamping. At kung nyo napansin yung mga kababayan, ang unang nag-resign ay yung mga malapit kay PBBM na talagang nagtrabaho. Kahit nga si yung Defense Secretary Gibo Teodoro ay nag-resign din eh. Pero alam ko na pipigilan ni PBBM yun. Ang pag-resign, magaling si Gibo, matalino yan. Noon nga, kumandidato na presidente yan si Gibo. Matapang na tao yan, magaling. Kaya hindi lahat ng nag-resign ay tuluyan ng matanggal sa gobyerno. Karamihan dyan ay ma-retain, ang karamihan ay mapunta sa ibang assignment, at ang tiwali talaga, yung may ginagawang masama, ay matanggal sa trabaho.
Alright, tapusin natin ang video mga kababayan. Courtesy ng Sa Iyong Araw. Mga pangalang may bigat, ngunit marunong ting bumaba ng entablado ng may dangal. Ito na. At sabi niya, may mga papalit na mga bagong mukha na posible na mga bagong mukha sa kabinete. Sa tingin niyo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo dito? Mga taong kailangan Una, palitan. si Clarita Carlos, brainy, strategic, tahimik, pero malalim. Claire Castro, firm, fearless, hindi basta nagpapadikta. Ayan. Trillanes, polarizing, but undeniably bold. Tama. Jake Pulido, matagal ng under the radar, pero mabangis sa trabaho. Benhur Abalos, loyalist, operator, may sariling fanbase. Si Magalong, the general na may clean slate appeal. At huli, sinasabi dito, dark horse daw, si aktor ni Bayan, kilala online pero may appeal sa masa at sa mga kabataan. Sa inyong mga kaibigan, sino ang mga nasa listahan ninyo na posibleng pumasok sa kabinete? Ayun. Meron nga akong ini-endorse kanina, di ba? Luke Spiritu. Para sa masa yan, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. God bless us all. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa ating mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.